Ang paglipat at pag-aayos sa isang bagong bahay ay dapat na isang masayang okasyon kung saan ang mga tao ay maaaring abangan ang panibagong yugto sa kanilang buhay. Kapag ang bagong bahay pala ay isang nakakatakot na haunted house, nagdudulot ito ng gulo sa mga bagong nakatira at kadalasan napipilitan silang tuluyang iwanan ng bahay. Pang-20. Ang Whispers Estate ay matatagpuan sa Mitchell, Indiana at matagal nang kilala ng mga lokal at bisita bilang isa sa pinaka-nakakatakot na haunted house sa Amerika. Noong 1800 at 19 lumipat si Dr. John Gibbons, ang asawa si Jessie at mga anak nilang sina Rachel, 10 taong gulang at Elizabeth, sanggol sa isang bahay. Isang umaga ng Pasko, sabik si Rachel na buksan ang kanyang mga regalo at habang sinusubukan niyang silipin ang mga ito, aksidenteng napalapit siya sa bukas na apoy at matindi siyang napaso. Dahil sa aksidente, inilagay siya sa isa sa mga kwarto sa itaas. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nakarecover at pumanaw makalipas ang 2 araw. Makikita pa rin ang mga bakas ng paso sa pintuan sa pagitan ng silid kainan at sala. Ngunit hindi lang ito ang bakas na nananatili sa bahay. Maraming tao ang nakarinig ng tawa ni Rachel na para naglalaro pa rin siya. May ilan na nag-ulat na nakarinig sila ng mga yabag at sa ilang pagkakataon ay nakita pa nilang tumatakbo si Rachel sa paligid ng gusali. May ilan namang nakarinig ng bulong mula sa pader ng silid tulugan kung saan namatay sina Jessie at Elizabeth. May doorknob ng aparador na kusang gumagalaw kaya madalas bumubukas ang aparador. Isang beses, may grupo ng babae na bumisita sa bahay para makipag-ugnayan kay Rachel. Nagbigay sila ng manika bilang regalo at iniwan ito sa kwarto sa ikalawang palapag kung saan siya huling namalagi. Sinubukan nilang makipag-usap sa kanya, tinatawag ang kanyang pangalan sa pag-asang makakuha ng sagot. May narinig silang bumagsak sa hagdan at tumigil sa landing. Nang sinyasat nila, nadiskubre nilang ito pala ang manika ni Rachel na napunta sa ibaba ng hagdan. Nang pinulot nila, napansin nilang sunog at amoy sunog ang manika. Bilang 19. Si Molly Brown ay isang pilantropo, sosyalita at aktivista na kilalang-kilala dahil sa kanyang pagkakaligtas sa paglubog ng Titanic noong 1912. Isa rin siya sa maraming nanirahan sa isang nakakatakot na bahay na pinaniniwala ang pinagmumultuhan na ngayon ay kilala bilang Molly Brown House Museum sa 1340 Pennsylvania Street sa Denver, Colorado. Itinayo noong 1889 ang bahay ay naging pribadong tirahan, apartment para sa mga binatang lalaki at tahanan ng mga batang babaeng naliligaw ng landas. Ngayon, ito ay isang museong pang-edukasyon na kilalang pinagmumultuhan kaya't madalas puntahan ng mga paranormal investigator. Noong dekada 70, naging abandonadong bahay ito na nakatakdang gibain. Pero dahil sa isang grupo na tinatawag na Historic Denver, nakalikom ng sapat na pondo para maibalik ang dating anyo ng gusali gamit ang mga larawang kuha noong 1910. Pero madalas na inuulat na si Molly ay naroroon pa rin sa bahay at paminsan-minsan naaamoy ang amoy ng tabako mula sa pipa at sigaro. Sabi nung ilan na dahil bawal ng paninigarilyo sa gusali ngayon, ang espiritu ni J.J. Brown, asawa ni Molly, ang nananatili rin doon. Ang mga tour guide at staff ng museo ay nakaranas din ng mga bumbilya na bigla na lang natatanggal mula sa kanilang mga kabitan at kailangan nilang regular na suriin at ibalik ito ng maayos. Ayos sa kanila, may nakikita silang babaeng nakasuot ng Victorian na damit na nag-ayos ng mga gamit sa dating kwarto ni Molly na parang gusto niyang panatilihing tulad ng dati nung nabubuhay pa siya roon. Paminsan-minsan, nauupo siya sa hapag at hinahayaan ang mga bisita na kunan siya ng litrato. May nag-ulat ding nakita sina Molly at JJ na gumagalaw sa bahay kaya nagkaroon ng malamig na bahagi sa ilang kwarto. Nagkaroon ng anak na babae sina JJ at Molly na si Catherine, ngunit namatay siya noong bata pa. Sa dati niyang kwarto, naiulat na kusang gumagalaw pataas pa ba ang mga blinds ng bintana. Si Joanna, ina ni Molly na minsan nananatili sa mag-asawa, ay nakita rin sa bintana ng kwarto ni Catherine kung saan siya tumuloy matapos pumanaw si Catherine.
Bukod dito, naiulat na may masungit na lalaking katulong na lumilitaw sa salamin malapit sa hagdanan sa unang palapag ng bahay. Bilang 18. Ang Glessner House na matatagpuan sa 1,800 South Prairie Avenue sa Chicago, Illinois ay dinisenyo noong 1,885 at 1,886 ng arkitektong si Harry Hobson. Si Richardson, na itinuturing na isang mapanuring tagapagpaunlad sa mundo ng arkitektura, ay pinaghalo ang typical na Amerikanong arkitektura noong panahon na yon sa mga istilong Romanesque ng Europa na nagresulta sa tinatawag na Richardsonian Romanesque na estilo. Hindi ito nagustuhan ng mga kapitbahay ni Glessner dahil hindi ito tugma sa arkitekturang nakapaligid at ang bahay ay itinuring na parang isang tinik sa mata. Ngunit hindi ito inalintana ni Glessner at ng kanyang asawang si Frances at lumipat sila sa bahay noong 1,887 matapos gumastos ng kabuuang $100,000 para sa disenyo at konstruksyon ng bahay. At sa susunod na 50 taon, masaya silang nanirahan doon. Hindi na nakita ni Henry Richardson ang resulta ng kanyang disenyo dahil pumanaw siya ilang linggo matapos ang plano para sa Glessner House. Bilang parangal, isinabit ng mga Glessner ang kanyang larawan sa isa sa mga dingding ng mansyon at naroon pa rin ito ngayon. Maraming tao ang nagulat ng malamig na bahagi sa loob ng mansyon at pinaniniwala ang dulot ito ng espiritu ni Henry Richardson na sa wakas ay tinatamasa na ang bahay na tinulungan niyang itayo. Sa hagdanan at panggunahing silid-tulugan ng mansyon, ilang bisita ang nagulat ng puting aparisyon na tila namamalagi roon. May iba naman na mas malinaw at mas tiyak ang pagkakita kay Richardson, kaya't nakilala nila siya mula sa larawan na nakasabit pa rin sa isa sa mga pader ng bahay. May mga naniniwala na hindi nang titiwala si Richardson sa ibang tao na alagaan ng gusali, kaya nananatili siya sa bahay para matiyak na maayos ito. Iminumungkahi rin na interesado lang siya sa gusali at hindi sa mga bumibisita dahil hindi siya kilalang lumalapit o nakikipag-ugnayan sa mga taong dumadaan sa mga pasilyo ng bahay ngayon. Numero 17. Ang Drury Mansion na itinayo noong 1,900 at 12 ni Francis Drury ay matatagpuan sa 8,600 at 15 Euclid Avenue sa kanto ng ika-87 kalye sa Cleveland, Ohio. Sa loob ng 12 taon na nirahan sina Drury, ang asawa niyang si Julia at anak nila sa gusali bago lumipat sa mas maranyang silangang suburb noong 1,924 gaya ng ibang kapitbahay nila. Nagpasya silang bumili ng 155 akreng bukidin sa Gates Mills na tinatawag na Cedar Hill at dito sila nagtayo ng replika ng kanilang lumang bahay na 1.5 beses na mas malaki kaysa sa nasa Euclid Avenue. Kahit matagal nang lumipat si Julia bago siya pumanaw, sinasabing naglalakad pa rin siya sa mga pasilyo ng unang gusali hanggang ngayon. Ayon sa tour guide, habang kausap nila ang bumibisitang grupo sa malaking fireplace ng lake house, napag-uusapan nila ang kasaysayan ni Julia sa bahay. Pagkakabanggit nila ng pangalan niya, biglang nagkikislapan ang mga ilaw sa ibabaw ng fireplace na parang sinasadya talaga. Pagbalik niya sa mansyon makalipas ang ilang araw, para isauli ang mga letrato sa tagapangalaga, ipinaliwanag niya ang nangyari. Pagkakabanggit niya kay Julia, ganun ulit ang nangyari. Napagpasyahan nilang ipinaparamdam niyang naroon pa rin siya sa bahay. May nagsabi na ang mga pinto at bintana sa nakakatakot na bahay ay kusa lang bumubukas at nagsasara at may bisitang nakaramdam ng presensya ng ibang tao sa kwarto kasama nila kahit nag-iisa sila. Noong 1970, walo iniulat ng isang tagapayo na may nakita siyang babaeng nakasuot ng makalumang damit sa itaas na palapag at isa pang mas nakababatang babae na biglang naglaho sa isang pagsiklab ng apoy. Isa sa mga mas kilalang kwento tungkol sa mga pinagmumultuhang bahay ay nagmula noong 1972 nang may 2 pulis na inatasang magbantay sa gusali na walang nakatira noon. Kinabukasan, nang papalitan na sila sa tungkulin, natagpuan silang magkatalikod, mahigpit na hawak ang baril at takot na takot. Marami ring lidulat ng mga yabag na naririnig sa buong gusali at may mga tao na nagsabing pakiramdam nila ay may isang hindi kilalang presensya na nagmamasid sa kanila.
May mga bisitang nakakita ng mga blind sa bintana na kusang gumubukas at nagsasara na nagpapadagdag sa hiwaga ng Drury Mansion. Pang-16. Ang Athelhampton House sa Dorchester, sa English County ng Dorset, ay hindi lang itinuturing na isa sa pinakamagandang na preserbang halimbawa ng isang medieval na bahay, kundi isa rin sa pinaka-pinagmumultuhang bahay sa buong Inglaterra. Ang bahay ay itinayo ni Sir William Martin noong 1485 at hanggang ngayon ay meron pa ring ilan sa mga orihinal na kasangkapan na naroon noon. Pagkatapos, binili ni Alfred de la Fontaine ang bahay noong 1871 at kanyang ipinirenovate ito habang gumagawa ng magagandang harden sa paligid nito. Ang gusali ay ilang beses nagpalit ng may-ari at noong 1957, binili ito ni Robert Victor Cook na ang apo niya ang kasalukuyang nagmamay-ari. Ang unang mga ulat ng kababalaghan sa bahay ay nagsimula pa noong dekada 50 ng 1800 nang unang makita ang aparisyon ng isang babaeng tinawag na Grey Lady. Meron ding mga ulat ng isang madilim na anino na pinaniniwalaang isang mongi. Isang kasambahay sa gusali ang nag-ulat na may narinig siyang yabag sa likod at paglingon niya, nakita niya ang monghe sa labas ng pinto ng banyo. May nakakatirin sa kanya sa hardin ng ari-arian at pinaniniwala ang paring Katoliko na nag-alaga sa pamilya Martin. Sa isa pang pagkakataon, may isang babae na nakaupo sa malaking bulwagan habang nagbabasa ng libro nang biglang sumugod ang dalawang lalaki sa silid habang naglalaban gamit ang espada. Una, nagulat siya, pero nang mapansin niyang hindi siya nakikita ng dalawa, bumalik siya sa pagbabasa. Nang masugatan ang isa sa braso, umalis ito at di na muling nakita. May nag-ulat na may naririnig silang pagkamot sa loob ng pader at pinaniniwalaang ito'y espiritu ng dating alagang unggoy sa lugar. Ayon sa lokal na alamat, ang pamilya Martin ay totoong nag-alaga ng isang unggoy na malayang nakakalibot sa loob ng bahay at sa paligid ng bakuran ayon sa gusto nito. Sa wine cellar, ilang tao ang nakarinig ng pangkatok mula sa multong si Cooper kahit kakaunti lang ang alam tungkol sa kanya o dahilan ng pananatili niya sa bahay. Tungkol naman sa Grey Lady, ilang beses na siyang nakita na naglalakad sa loob ng bahay tuwing madaling araw na nakabuhol ang kanyang buhok, dumadaan sa mga pader ng iba't ibang kwarto ng bahay. Isang katulong ang nakakita ng babaeng bisita na nakaupo sa upuang mataas, ang sandalan sa silid ng tutor. Lampas na sa oras ng pagbisita, kaya tinanong niya ito kung pwede na siya gumalis habil magsasara na sila. Tumayo ang babae nang hindi nagsasalita, lumapit sa pader at biglang naglaho sa paneling. Bilang 15. Noong ika-31 ng Marso, 21, si Kimberly Meridueña ay nag-book ng Uber balak pumunta sa Raleigh Durham Airport dahil papunta siya upang ipagdiwang ang Easter weekend kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Malakas ang ulan nun, kaya nang dumating ang Uber driver, dali-dali siyang maglakad papunta sa sasakyan para makapasok agad. Nilagay niya ang karamihan ng kanyang mga gamit sa trunk ng sasakyan, pero iniwan niya ang kanyang backpack na inilagay niya sa likod na upuan. Sinabi niya sa driver na gusto niyang siguraduhin na nalock niya ang pinto sa harap at babalik siya agad. Sabi ng driver ay ayos lang at bumalik na si Kimberly na nakatira sa unang palapag sa loob. Wala pang 1 minuto ang lumipas, lumabas siya at napansin na umalis na ang driver, dala ang lahat ng kanyang gamit. Kasama rito ang kanyang laptop, pasaporte, cellphone at pitaka. Napansin niya na bumalik ito at papunta na sa kanyang direksyon, pero nang sinubukan niyang pahintuin ito, hindi siya pinansin at tuluyang umalis. Dahil naiwan ang cellphone sa kotse, humingi siya ng tulong sa kapitbahay na makagamit ng telepono para tumawag sa 911, pero pinayuhan siyang kontakin ng Uber. Nang ginawa niya ito, binigyan siya ng Uber ng numero ng telepono ng driver, pero nang paulit-ulit niya itong tinawagan, palagi siyang sinasabihan na hindi siya makakausap dahil may sakay siya. Ginamit niya ang location feature ng iPad para matrack ang cellphone at nakita niyang pumunta ang driver sa paliparan na pupuntahan niya. Malalaman kalaunan na ginawa niya ito para magmukhang inihatid niya siya at tapos na ang biyahe.
Sa huli, bumalik ang driver sa Durham at napakiusapan ni Kimberly na isauli ang kanyang mga gamit. Hindi lang siya na-miss ang flight pauwi, kundi siningil pa siya ng Uber ng $40 para sa biyahe na hindi naman niya nagawa. Dahil Easter weekend noon, umabot ng $400 ang ginastos niya para makapag-book ng bagong flight kinabukasan. Umabot sa $700 ang nagastos niya dahil sa nakakatakot niyang Uber experience. Dahil naibalik ng driver ang mga gamit niya, hindi siya pwedeng kasuhan ng pulisya ng Durham. Nang humingi ng refund si Kimberly sa Uber, pinayuhan siyang makipag-ugnayan sa law enforcement team nila. Sabi nila, hindi sila pwedeng makipag-usap sa kanya sa telepono dahil lahat ng pakikipag-ugnayan ay sa Uber app lang ginagawa. Bilang 14. Si Ryan Simonetti, ang CEO ng isang kumpanyang tinatawag na Convey. Noong Hulyo 8, 2014, nag-book siya ng Uber para sa sarili at ilang kasamahan dahil kailangan nilang bumiyahe mula downtown Washington papuntang Tysons Corner, Virginia. Sa isang bahagi ng biyahe, napansin ni Simon na may tila pulis na sumusunod sa sasakyan nila, kaya tinanong niya ang Uber driver kung alam nito kung ano nangyayari. Sabi ng driver, hindi totoong pulis yun, kaya nagpatuloy lang siya sa pagmamaneho. Pagdating sa susunod na traffic light, nagsorry siya at sinabing, "Pasensya na, kailangan nating lampasan ng pulang ilaw." Siya biglang umarangkada. Pagkatapos, dumaan ang driver sa 9th Street Tunnel at pumasok sa I-395, patuloy na nagmamaneho ng lampas sa speed limit. Lumabas na ang sumusunod sa kanila ay taxi inspector na nakausap ang driver bago sumakay sina Ryan at mga kasamahan niya. Tinanong siya ng inspector kung ang nauna niyang pasahero ay kinuha sa kalsada na ilegal sa distrito. Habang mabilis umalis ang Uber driver, sinundan siya ng inspector at tumawag ng tulong sa radyo, ngunit walang sagot dahil hindi gumagana ang 911 sa lungsod. Sa puntong ito, labis nang natakot sina Ryan at mga kasamang pasahero. Sa loob ng 10 minuto, nakiusap silang magbagal at huminto ang driver, ngunit hindi sila pinansin. Tinangka ni Ryan na idiin ang paa ng driver sa pedal ng preno, napunit pang pantalon niya pero hindi ito ng tagumpay. Sinabihan niya ang driver na kung hindi titigil sa susunod na exit, mapipilitan siyang gumamit ng dahas, kaya huminto ang driver. Ang taxi inspector na nakasunod na malapitan ay napigilan ng driver sa pagtakas sa pamamagitan ng pagharang sa itaas ng off-ramp. Ayon sa tagapagsalita ng Uber, tinanggal na sa trabaho ang driver at hindi na siya papayagang kumatawan sa kumpanya. Numero 13. Noong Oktubre 2014, isang hindi pinangalanang babae mula Los Angeles ang nag-book ng Uber pauwi mula sa party, ngunit nauwi sa isang totoo nakakatakot na karanasan. Matapos ilagay ang home address sa app para makatipid ng oras, dumating ang Uber driver at sumakay siya, umaasang makakauwi agad. Pagalis pa lang, napansin niyang maling ruta ang driver at hindi siya pinansin nang tanungin niya kung bakit. Nataranta siya at tinangkang itama ang direksyon papunta sa bahay niya, pero hindi siya pinansin ng driver at nagpatuloy sa maling ruta. Pagkalipas ng 20 minuto, pumarada siya sa madilim at walang taong paradahan. Sinubukan tumakas ng pasahero, ngunit na-lock agad ng driver ang pinto kaya natrap siya sa loob kasama ang driver. Dahil dito, nagsimula siyang sumigaw ng malakas at natahahan ng driver kaya hinatid na siya sa bahay niya. Kinabukasan, nag-report ang pasahero sa Uber tungkol sa insidente, ngunit automated email lang na may paumanhin sa ruta ng driver ang natanggap niya. Sinabi ng Uber na lasing ang pasahero at siya mismo ang nag-request na ipasyal, kaya tumawag ang driver sa 911 para humingi ng tulong dahil sa lasing na pasahero. Ibinalik nila ang bayad ng pasahero at kinuntak ang driver para sa dagdag na impormasyon dahil hindi nila itinuturing tama ang mga ulat tungkol sa biyahe. Kalonan, kinuntak ng babae ang Los Angeles Police Department at kumuha ng abogado, ngunit hindi pa inilalabas ang detalye ng kaso. 12. Madalas napapagalitan ang mga Uber driver dahil sa bastos o mapang-abusong pag-uugali sa customer.
Ngunit si Gerald Montgomery, 51, ay lumampas pa rito matapos maghatid ng pasahero noong Marso ng 2015. Noong Marso 27, tumawag ang isang babae sa Denver Police matapos mapansin ang lalaking nakatayo sa pintuan sa likod ng bahay niya at hawak ang bukas na screen door. Nang tanungin niya ang lalaki, sinabi nitong kaibigan siya ng mga kasama sa bahay at nandoon para makita siya. Sinabi niya sa lalaki na hindi siya nasabihan ng kasama sa bahay tungkol sa bisita kaya pumasok siya ulit para tawagan ng kaibigan. Matapos niyang ilarawan ang lalaki sa pintuan, sabi ng kasama niya sa bahay na parang yon ang Uber driver na nakita niya kaninang umaga. Nag-screenshot siya ng resibo na may mukha ni Montgomery at ipinadala ito sa kaibigan na nagkumpirmang siya ang parehong lalaki. Bumalik siya sa pintuan para harapin siya, pero pagdating niya ron, wala na siya ron. Dinala ni Montgomery ang pasahero sa Denver Airport ayon sa hiling, saka bumalik sa tirahan nito kung saan niya ito sinundo para magnakaw. Hindi alam ni Montgomery na nasa bahay ang kasama sa kwarto ng pasahero, kaya nang malaman nito ang plano niya, agad tumawag sa pulis. Pagdating ng pulis, sinabi ng babae na pagbalik niya sa pinto at natuklasang tumakas na si Montgomery, nakita niya ang tensioner device na gamit sa lockpicking nakakalat sa sahig. Nang tanungin siya kung tiyak na ang Uber driver ang nagtangkang pumasok, sinabi niyang suot nito ang parehong sombrero gaya sa litrato ng Uber. Batay sa impormasong ito, inaresto si Montgomery at kinasuhan ng second-degree burglary, possession of burglary tools, at attempted first-degree criminal trespass. Pinalaya siya matapos magpiyansa ng $10,000 at ang pasahero ay nakakuha ng buong refund para sa kanyang nakakatakot na Uber ride, bilang 11. Noong ika-15 ng Hunyo, 2015, natapos na nina Theodora Furstenberg, Angela O'Neill at Katie Valer ang pantalo sa isang pagpupulong ng book club sa Sacramento. Nag-book sila ng Uber pa uwi. Hindi nila akalaing magiging kwentong katatakutan ito. Dumating ang driver na si Mark Villanove, 36 na taong gulang, para sunduin ang mga babae bandang 9:45 ng gabi. At nang sinubukan nilang makipagkwentuhan sa kanya, napansin nilang tahimik siya at puro maikling sagot lang ang ibinibigay niya sa kanilang mga tanong. Pagkatapos nilang sumakay sa Capital City Freeway, si Villanove ay pabigla-biglang nagmamaneho at napupunta sa maling linya kahit may paalala mula sa navigation app. Una, akala ng mga babae na saglit lang siyang nawala ng konsentrasyon. Nang sabihan siya ni Angela na manatili sa kaliwa, itinutok niya ang kotse sa harang sa gitna bago biglang nagtanong kung saan. Sumigaw ang mga babae na kumaliwa siya at sa huling segundo bago bumangga, bigla niyang iniwas ang kotse at itinama ang direksyon nito. Sabi ni Theodora, sa puntong yun, napaisip siya kung iniisip pa ng driver na nagpapatawa lang siya, pero bigla itong umarangkada at nagsimulang magmaneho ng higit 80 milya kada oras. Nagsimimulang mag-flash ng babala tungkol sa sobrang bilis ang navigation app sa kanyang telepono at tila ito ang naging dahilan para bumalik siya sa normal na pagmamaneho. Pero napansin nila na naging matindi ang titig niya at lalo pa siyang tumahimik. Sa mas masikip na bahagi ng freeway, sobrang dikit siyang sumunod sa ibang sasakyan at paulit-ulit na biglang preno kaya nag-aluga ng mga babae sa loob. Bago makarating sa tulay sa American River, hiniling ng mga babae kay Villanove na huminto para makababa sila. Pero hindi nagsalita si Villanove, sa halip ay inapakan niya ng madiin ang silinyador at muling nagpatakbo ng mabilis. Dahil sa takot, nagsisigaw at nakiusap ang 3 babae kay Villanove na huminto, ngunit tumanggi siya at sinabing, hindi, mamamatay tayong lahat na yung gabi. Si Theodora na nasa pasahero ay tinangkang humingi ng tulong gamit ang telepono, pero tuwing gagawin niya ito, hinahablot ni Villanove ang telepono kaya hinayaan na lang niya itong nasa kandungan niya habang umiiyak. Si Angela na nakaupo sa likod ni Villanove ay nagawang kunin ang kanyang telepono mula sa kanyang bag at pagkatapos lamang nilang lampasan ng kanilang exit ay nagawa niyang tawagan ng 911. Sinabi niya sa dispatcher na sila ay dinukot at tumanggi ang driver na ihinto ang sasakyan. Paghinto ni Villanove sa pulang ilaw, agad tumakbo ang mga babae at tinulungan ng staff mula sa malapit na convenience store.
Kinabukasan, may nakita silang kotse na kahawig ng kay Filinov sa labas ng bahay ni Teodora at nagawa ng 3 babae na kumuha ng restraining order laban kay Filinov na natanggal din sa trabaho bilang Uber driver. Numero 10. Noong 2020, inanunsyo ng FBI na muling bubuksan nila ang cold case tungkol sa krimen laban kay Mary Sparks na nanatiling hindi nalulutas mula pa noong 1975. Pagkalipas ng mahigit 45 taon, mula nang mapatay ang batang nagtapos sa University of New Mexico, patuloy pa ring naghahanap ng sagot ang kanyang pamilya. Si Mary, na mas kilala sa palayaw na Molly, ay 21 taong gulang noong 1975. Tsaka-graduate lang niya mula sa universidad at sabik siyang simulan ang kanyang buhay bilang isang adulto. Plano niyang maglakbay sa Europa at bisitahin ang mga dati niyang kaibigan. Pero noong Hulyo 23, 1975 ang mga kaibigan na mas malapit sa bahay ang inaabangan niyang makasama. Batay sa FBI file, si Molly ay miyembro ng women's rugby team at nung gabi ngayon ay balak niyang pumunta sa lokal na bar para makipagkita sa mga kakampi. Ang bar na tinutukoy ay ang Rosas Cantina, na yon ay Lodos, na paboritong puntahan ng mga estudyante, batang profesional at Bandidos Motorcycle Group. Nung gabing yon, may promo ng quarter tequila shots at tumutugtog ang banda. Marami ang tao noon dahil sa murang inumin, kahit si Molly ay hindi mahilig uminom. Hiniram niya ang puti at asul na Grand Torino ng ama para sa biyahe. Kung sinabi man niya sa pamilya ang mga pangalan ng mga kaibigang balak niyang makita, hindi yon inilantad sa publiko. Walang inilabas na detalye ukol sa nangyari sa bar. Pinaniniwala ang nasa bar siya mula alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Kinumpirma ng ilang kasamahan niya sa rugby team na nasa Rosas Cantina sila nung gabing yon, ngunit wala silang napansing kakaiba. Sa isang punto, umalis si Molly ngunit hindi na siya nakauwi. Nag-alala ang kanyang mga magulang nang hindi siya nakauwi noong gabing iyon. Lumabas ang ama kinabukasan ng umaga para hanapin siya. Nandun pa rin ang kotse kung saan ito iniwan ni Molly pero wala pa ring bakas ng anak niya. Hindi nagtagal ang pagkawala ni Molly. Nang araw ding yon, natagpuan ang kanyang katawan sa isang kanal na hindi kalayuan mula sa bar. Nagdamo siya ng mga sugat mula sa isang mapurol na bagay at patay na siya. Dahil sa basang panahon, hindi nakakalap ng maraming ebidensya ang mga pulis mula sa pinangarihan ng krimen. Walang bakas ng paa at hindi maganda ang simula ng investigasyon, pati na wala pa ang pisikal na case file. Pagkatapos, natigil ang kaso. Konti lang ang naging lead nitong mga taon. Naglabas ng panawagan ng FBI para sa impormasyon at naniniwalang posibleng nasa komunidad pa rin ang mga responsabale. Umaasa silang habang lumilipas ang panahon at umuunlad ang teknolohiya, tuluyan na nilang malulutas ang kaso. Bilang siyam. Isa sa maraming krimeng iniimbestigahan ng FBI ay ang pagnanakaw ng sining. Ang ilan sa mga krimeng ito ay notorious sa buong mundo at pinaniniwala ang maraming pagnanakaw ng sining ang konektado sa organisadong krimen. Noong 2016, isang maliit na museo sa Springfield, Missouri ang naging biktima ng isa sa mga krimeng ito. Isang oras ng bukas ang museo bago napansin ng staff na may ilang nawawalang likhang sining. Noong 1985, isang serye ng mga print ni Andy Warhol ang na-donate sa Springfield Art Museum. Hindi ito ang orihinal na painting ng sikat na artist pero mahalaga pa rin at tinatayang ting 30,000 ang bawat isa. Ang 10 print ay naka-display sa Spratling Gallery noong mangyari ang krimen. Napansin ng isang security guard noong umaga ng Abril 7 na nawawala ang 7 sa 10 print sa gallery. Akala niya inalis ang mga iyon dahil sa isang opisyal na dahilan. Maya-maya, may napansin ng isang guard na kakaiba sa isang pinto papuntang courtyard. May nilagay na piraso ng kahoy sa kandado para mabuksan ang pinto mula sa labas kahit mukhang ligtas ito sa loob. Mga 10:00 ng umaga, napansin ng staff ng gallery na hindi na ilipat sa storage ang mga painting, ninakaw na pala ang mga ito. Pinaalis ang mga tao sa gallery pero may mga bisitang pumapasok at lumalabas kaya posibleng may nadungisang ebidensya na. Nahuli ng security cameras ang hindi bababa sa isang taong palihim na pumasok sa museo bandang 2:20 AM. Napakadilim kaya hindi matukoy ng mga investigador kung isa lang o marami ang gumawa ng krimen.
Sino man sila, umakyat sila sa gate mula kalsada papuntang courtyard, lumusot sa pinakialamang pinto at dumiretso sa Spratton Gallery para sa mga Warhol print. Sa ilang minuto, nakuha nila ang 7 sa 10 at iniwan ang iba. Nakakuha ang mga investigador ng ilang latent print mula sa pinangyarihan ng krimen dahil ginamit ang mulch mula sa pinto at isang exit sign para panatilihing bukas ang pinto. Sa ngayon, wala pang natutukoy na mga suspect. Ayon sa ulat, may kakaibang nangyari bago ang krimen. Isang kontratista na walan ng access key pero agad itong nahanap sa ilalim ng basurahan matapos tanungin ng mga tauhan ng museo. Hindi pa tiyak kung naniniwala ang FBI at pulisya na gawa ito ng tagaloob o hindi. Mayroong gantimpala na $25,000 para sa impormasyong maghahantong sa pagkakarecover ng mga likhang sining at maaaring direktang kontake ng opisina ng FBI sa Springfield sa 417-800-82-303 numero 8. Mahigit 37 taon na mula nang atakihin ng di pa kilalang tao si Virginia State Trooper Johnny Bowman at hanggang ngayon hindi pa nare-resolve ng FBI ang kaso niya. Maraming tanong kaysa sagot sa kasong ito at kakaunti lang ang naging progresong isinapubliko simula dekada 80. Mainit na gabi ng Agosto nang atakihin si Johnny. Kasama niya sa bahay ang pamilya, batang anak na babae, kapatid na lalaki at hipag. Alas 4:30 ng umaga may kumatok sa pintuan. Lumapit si Johnny at pagbukas ng pinto, agad siyang inatake ng bisita gamit ang matalim na sandata. Tinaman siya ng mahigit 40 beses. Walang arma si Johnny pero nilabanan pa rin niya. Matapos ang pag-atake, tumakas ang kriminal at iniwan ang salamin, peluka at helmet pangkonstruksyon na ginamit na panakip. Natapos agad ang pag-atake, halos kasabay ng pagsimula nito pero hindi na mabubuhay si Johnny. Sa lahat ng lumipas na taon, ito pa rin ang nag-iisang hindi nalutas na kaso ng napatay na Virginia State Trooper. Kahit wala sa tungkulin si Johnny noon, itinuring pa rin pag-ataking may kinalaman sa tungkulin ang krimen kaya nakialam ang FBI. Dahil sa matinding pag-atake, tila ito ay personal na krimen. May isang taong lubos na nakakakilala kay Johnny at ayaw siyang manatiling buhay. Bilang state trooper, may rason isipin na ang kriminal ay maaring dating nakulong dahil kay Johnny o kamag-anak ng isang nagkaproblema sa batas. Ang tanging pinangalan ng suspect ay hindi nahatulang kriminal. Isa rin itong pulis. Si Perry Worrell ay matalik na kaibigan ni Johnny at state trooper din. Siya'y inilagay sa leave na walang bayad matapos ang krimen at kalaunan ay naaksidente sa sasakyan na nagdulot ng kapansanan sa kanya. Ayon kay Worrell, sa pamamagitan ng kanyang abogado, wala siyang kaugnayan o motibo sa krimen laban kay Johnny. Hindi sinabi kung bakit naging suspect si Worrell. Kung malapit na kaibigan ni Johnny ang kriminal, may papaliwanag nito kung bakit binuksan niya ang pinto ng 10 oras ng gabi ng walang sandata. Sabi ng kanyang anak na pulis, hindi raw ganoon ang ugali ng kanyang ama. Ang peluka at helmet pangkonstruksyon ay nagpapakitang tinatago ng kriminal ang pagkakakilanlan niya. Kung may nakita siyang taong kakaiba, ang suot ng ganoon na kalalimang gabi, nakapagtatakang wala siyang dalang armas. Si Worrell ay hindi kailanman kinasuhan ng anumang krimen at hanggang ngayon ay nananatiling hindi pa nare-resolve ang kaso. Ang FBI ay nag-aalok ng hanggang $50,000 na gantimpala para sa impormasyong makakatulong sa paglutas ng krimen. Maaring ipasa ang impormasyon sa FBI sa 1-800-253-24 at sa Virginia State Police sa 703-803-2676. Numero 7. Noong ika-14 ng Oktubre, 1986, nagpaalam si Ray Elaine Tordelo sa sanggol niyang anak na babae sa huling pagkakataon. Pagkatapos, pumunta sa isang birthday party kasama ang grupo ng mga kaibigan, bigla na lang siyang nawala na parang bula. Matapos ang 6 na buwan, nakita ng mga manghuhuli ng beaver ang katawan ni Ray. Hindi pa rin alam kung ano nangyari sa kanya at sino ang may gawa. Si Ray ay isang batang babaeng katutubong Amerikano na ipinagmamalaki ang tradisyon ng kanilang lahi at mahusay na mananayaw ayon sa kanyang pamilya at kaibigan. Nakuha niya ang mga kasanayan mula sa lola sa tuhod at balak ipasa ito sa anak na babae pagdating ng tamang edad. Nang araw na nawala si Ray, kasama niya ang 5 kaibigan papuntang party malapit sa kanilang bahay. Pagsapit ang hating gabi, nagpahayag siyang uuwi na at may naghatid sa kanya. Pumunta sila sa bahay ni Ray pero ayaw niyang bumaba.
Nag-ikot-ikot muna sila sa lugar bago bumalik sa party. Ayon sa ulat, walang nakakita kung kailan umalis si Ray sa party. Ayon sa FBI, huling nakita si Ray sa sasakyan kasama ang dalawang tao malapit sa Toma Overlook. Nang hindi umuwi si Ray, alam ng pamilya niyang may mali at agad tumawag ng pulisya kinabukasan. Sa una, hindi masyadong sineryoso ang pagkawala niya. Inisip ng marami na baka napaparty lang siya kung saan at babalik din pagkatapos ng ilang araw. Karamihan sa mga sumali sa search party ay mga volunteer na walang sapat na kaalaman sa forensics. Hindi tiyak ang mangyayari kapag natagpuan si Ray. Matapos ang 6 na buwan, natagpuan ang bangkay ni Ray. Hindi inihayag ang dahilan ng pagkamatay ni Ray pero naniniwala ang pulisya na pinaslang siya. Nakibahagi ang FBI sa kaso at nakipagtulungan sa lokal na pulisya para alamin kung sino ang pumatay kay Ray. Isang beses, sinabi ng pulis na may suspect sila pero kulang ang ebidensya para arestuhin. Mula noon, may ilang mga lead na dumating at sinundan nila ito, ngunit wala ni isang naglapit sa mga ahente ng FBI sa pag-alam kung ano talaga ang nangyari kay Ray. May bagong panawagan para sa impormasyon at $20,000 na gantimpala noong 2019. Umasa silang may lalantad na may alam sa sagot kahit matagal na ang lumipas. Mula 2019, walang update at hindi pa rin nare-resolve ang kaso. Numero 6. Ang pagkawala ni Danielle Imbo at Richard Petrone ay maaring isa sa pinakakakaibang hindi nare-resolve ang kaso ng FBI. Nawala ang magkasintahan at ang kotse ni Richard noong 2005. Karaniwan, sa mga ganitong sitwasyon, ang pinakamalamang na senaryo ay nagkaroon ng aksidente at lumubog sa anyong tubig ang magkasintahan. Naniniwala ang mga investigador ng FBI na posibleng mas malala pa ang nangyari. Matalik na magkaibigan sina Danielle at Richard mula pang kabata at naging magkasintahan saglit nung high school bago naghiwalay. Pareho silang nagkaroon ng ibang relasyon, mga anak, at si Danielle ay nagpakasal sa isang lalaking nagangalang Joe Imbo. Nagkaroon ng isang anak na lalaki, sina Danielle at Joe, si Little Joe, pero agad din silang naghiwalay matapos ipanganak ang bata. Naghiwalay ang dalawa at plano ni Danielle magdiborsyo. Matapos tapusin ni Danielle ang relasyon nila ni Joe, nagbalikan at nag-date ulit sila ni Richard. Ito ay isang relasyon na putol sundo at sa katunayan, tinapos na ito ni Danielle hindi pa matagal bago sila nawala. Pero noong Pebrero 11, 2005 nagpasya silang lumabas ulit. May isa pang magkasintahan na sumama sa kanila uminom sa Abilene's, isang Tex-Mex restaurant sa South Philadelphia. Napansin ng magkasintahan na naghahalikan sila buong gabi. Nang umalis sila bandang 11:45 ng gabi, sabay silang umalis. Ihahatid muna ni Richard si Danielle sa bahay niya sa Mount Laurel, New Jersey bago umuwi. Pag-alis nila sa restaurant, yun na ang huling beses silang nakita. Nagpaalarma ang pamilya ni Danielle kinabukasan. Wala siya nang ihatid ng dating asawa ang anak nila. Nakipag-ugnayan ang pamilya sa pamilya ni Richard at sa lokal na pulisya kaya nagsimula ang paghahanap sa magkasintahan. Hindi kailanman nakita ang bakas ng magkasintahan. Nagbayad ang kapatid ni Danielle para sumakay ng helicopter at hanapin ang dinaanan nila pero wala ring bakas ng black Dodge Dakota truck ni Richard. Pinasok ng search and rescue team ang mga daluyan ng tubig na posibleng dinaanan ng mag-asawa para suriin kung may aksidente. Walang palatandaang nagkaroon ng aksidente. May ilang mga alagad ng batas na nagsabing masyadong malinis ang pagkawala kaya't posibleng may ibang sangkot. May mungkahing planado at gawa ng mga profesional na kriminal ang pagkawala nila. Natuon ang pansin kay asawa ni Danielle na dati na nagbanta kay Richard pero may alibi siya noong gabi ng pagkawala at tumungong pa sa pulisya. Inilutang ang pagkakautang ni Richard sa sugal at koneksyon niya sa gang na namamahagi ng mga gamot na may reseta bilang posibleng motibo sa krimen. Kamakailan, kinuha ng Adventures with Purpose ang kaso at nagsagawa ng paghahanap sa Ilog, Delaware matapos makatanggap ng tip mula sa isang manonood pero hindi nila nahanap ang mag-asawa. Hindi pa rin nalulutas ang kaso. May $15,000 na gantimpala para sa impormasyon. Bilang 5. Sa kanyang pag-amin, tinalakay ni Ted Bundy ang pakiramdam ng pagiging pinakakilalang serial killer na nahuli. Nagkamali si Ted Bundy noong ika-12 ng Enero, 1978 matapos umanong pumatay ng hindi bababa sa 30 katao.
Pumunta siya sa bahay ng sorority sa Florida State University. Pumasok siya gamit ang sirang kandado at pinatay sina Margaret Bowman at Lisa Levi. Imbes na tumakas, nagpatuloy maglakad ang serial killer at nasa dubong sina Kathy Kleiner at Karen Chandler. Pagkaalis niya sa gusali, naglakad siya ng ilang blok sa kalsada at nasalubong si Cheryl Thomas. Di alam ng serial killer, may matitinding kwento ng pagkaligtas ang tatlo. Umalis si Ted Bundy sa bahay ng sorority dahil naliwanagan ang kwarto ng paparating na sasakyan. Ibinaba si Nathan Yeri ng kanyang nobyo nang masulyapan niya ang serial killer at magpapatotoo siya sa kanyang paglilitis. Gumaling sina Kathy at Karen pagkalipas ng ilang buwan pero hindi ganoon si Cheryl. Estudyante ng sayaw si Cheryl noong panahon ng pag-atake at nangangarap maging ballet dancer. Matapos wasakin ng serial killer ang mga pangarap na iyon, nagtapos ang kanyang kwento sa pagtuturo ng ballet sa iba. Sa wakas ay nahuli si Bundy noong Pebrero ng 1978. Matapos siyang parahin dahil sa pagmamaneho ng ninakaw na sasakyan, binigyan siya ng parusang kamatayan noong ika-24 ng Enero, 1989. Pang-apat. Bandang alas 11 ng gabi, noong ika-13 ng Hulyo, 1966 na babaeng estudyanteng nurse ang nagsasama-sama sa isang bahay sa Jeffrey Manor, Chicago, nang pasukin ng isang mapanganib na serial killer na si Richard Speck ang kanilang tirahan. May dalang patalim at maliit na kalibreng baril, kalmadong kumatok siya sa pintuan ng kwarto ng isa sa mga nurse, si Corazon Amaro, at pagkatapos ay inutusan siya at ang kanyang mga kasama na lumabas ng kanilang mga kwarto. Akala nilang pagnanakaw lang, kaya nagtago sa aparador si Corazon at sina Merlita Garhula at Valentina Pasion mula sa serial killer. Hinikayat silang lumabas ng ibang nurse. Lumalabas sa investigasyon ng krimen na isa-isa niyang inilabas ang mga babae mula sa kwarto para patayin. Ngunit pinaniniwalaan na hindi na niya nabilang kung ilan talaga ang tao sa gusali dahil siya ay lango siya noon. Kahit nakatali ng tela, nagawang magtago ni Corazon sa ilalim ng kama at hindi siya natuklasan hanggang matapos ang trahedya. Alas 6 ng umaga, naglakas loob si Corazon, humingi ng tulong matapos niyang kalagin ang pagkakatali niya at ng iba pa. Lumapit siya sa bintana at sumigaw ng tulong. May nagdaraan na tumawag sa Chicago Police Department na agad nagsimula ng investigasyon. Naibigay ni Corazon ang paglalarawan kay Speck, lalo na ang kanyang tattoo na may nakasulat na Born to Raise Hell. Ilang araw matapos ang krimen, na-admit si Speck sa Cook County Hospital matapos tangkaing wakasan ang lahat sa Star Hotel. Napansin ng doktor na si Leroy Smith na may parehong tattoo si Speck gaya ng nasa diaryo. Nang harapin siya, inamin ni Speck na siya ay serial killer. Nakipag-ugnayan si Smith sa pulis at hiniling ng mga ito kay Corazon na bisitahin ang kwarto ni Speck suot ang kanyang uniforme. Kinilala niya ito bilang serial killer at siya ay inaresto. Ang sentensya ng parusang kamatayan kay Speck ay binago at ginawa na lang habang buhay na pagkakakulong. Pumanaw siya sa loob ng kulungan noong Disyembre ng 1991. Numero 3. Isa sa mga pinakakilalang serial killer sa lahat ng panahon, si Jeffrey Dahmer, ay naging aktibo sa Amerika mula 1978 hanggang 1991 at kumitil ng buhay ng 17 kalalakihan. Ngunit noong ika-22 ng Hulyo, 1990, isa nagawa ng serial killer ang tinuturing niyang pinakamalaking pagkakamali, isang pagkakamaling hahantong sa kanyang madilim na pagbagsak. Nakilala niya ang isang lalaki na nagngangalang Tracy Edwards at matapos silang mag-usap ng ilang sandali, inimbitahan niya ito sa kanyang apartment upang samahan siya habang nanonood ng sikat na horror movie na The Exorcist. Ngunit nabahala si Tracy nang mapansin niyang nag-iba ang kilos ni Dahmer habang nanonood sila ng pelikula kung saan ang serial killer ay nag-ugoy-ugoy at pabulong na umuusal tuwing may nakakakilabot na eksena. Pinakinggan ni Dahmer ang puso ni Tracy at sinabing gusto niyang patayin si Tracy para kainin ang kanyang puso. Tinangkang pusasan ni Dahmer si Tracy pero nakalaban at nakatakas siya.
Pagkalabas niya, nagawa niyang makuha ang atensyon ng dumaraang sasakyan ng pulis at dinala niya ang mga pulis sa apartment ni Dahmer kung saan naging malinaw na siya nga ay isang serial killer. Ayon sa ebidensya, pinatay niya ang hindi bababa sa 11 lalaki sa kanyang apartment at masuwerte si Tracy na nakaligtas at naikwento ang naranasan niya. Ang forensic investigation ay nakakatakot dahil itinago ni Dahmer ang mga labi ng iba pa sa kanyang apartment. Ang ilan ay ilang taon na niyang itinago. Sa isang serye ng mga panayam sa serial killer, nagbigay ng pag-amin sa krimen si Jeffrey Dahmer at sa huli ay natulan siya ng 16 na habambuhay na pagkakakulong. Pagkaligtas ni Tracy, dumilim ang takbo ng kanyang buhay. Inaresto siya noong ika-26 ng Hulyo, 2011. Matapos matuklasan na siya mismo ang pumatay sa isang tao sa isang alitan sa Milwaukee. Natagpuan ng mga investigador ang bangkay ng isang lalaking palaboy sa ilog sa ilalim ng tulay. Umamin ng kasalanan si Tracy sa pagtulak sa kanya pababa at siya ay hinatulan ng 1.5 taon sa kulungan, pati na rin ang 2 taon ng pinalawig na pagbabantay para sa krimen na ngayon ay naging mamamatay tao na siya. Siya mismo. Pangalawa na. Si Kayla Brown lang ang naging biktima ng serial killer na si Todd Kohlhepp na nakapagkwento ng kanyang pagkaligtas at naikwento niya ang kanyang karanasan matapos siyang mailigtas mula sa ari-arian nito sa South Carolina noong Nobyembre 2016. Inupahan ni Kohlhepp sina Kayla at nobyo niyang si Charles Carver para maglinis ng damo sa kanyang ari-arian noong Agosto ng taon na yon. Pero di nang tagal, matapos nilang tanggapin ang trabaho, pareho silang misteryosong nawala. Nag-alala ang ina ni Charles nang hindi makontak ang anak, kaya nagsumiti siya ng ulat na nawawala ito. Isa sa mga kaibigan ni Charles ang napansin ang kakaibang aktibidad sa Facebook page ni Charles, kung saan may mga post na nagsasabing sila ni Kayla ay nagpakasal, bumili ng bahay, at buntis si Kayla. Pinaginala niyang gawa ng iba ang misteryosong post sa social media, kaya kinontak niya ang pulis. Hindi niya alam na magbibigay ang mga mensaheng ito ng sulyap sa isipan ng serial killer. Habang umaamin ang kriminal, nadiskubre ng mga detective ang mga mensahe ni Kayla at Charles tungkol sa trabaho sa ari-arian ni Kohlhepp. Ipinakita rin ang kanilang mga record sa cellphone na pareho nilang huling ginamit ang kanilang mga teleponyo sa lugar na yon. Nagpunta ang mga pulis investigador sa ari-arian at nakitang pinangyarihan ng krimen. Natagpuan nila si Kayla na nakakadena sa loob ng shipping container. Dahil sa takot, mabilis niyang ibinahagi kung paano siya nawala at naligtas matapos ilang buwang pagkawala. Pinatay ni Kohlhepp si Charles. Nakita ang kotse niya sa loob ng ari-arian. Malapit sa libingan ni Charles, may natagpuan pang isa pang bukas na libingan ang mga pulis. Akala nila ay papatayin ni Kohlhepp si Kayla sa mga susunod na araw, kahit sinabi niya kay Kayla na magpapatayo siya ng soundproof na bahay para sa kanila. Pinaniniwala ang ginawa ito ni Kohlhepp matapos silang magtalo ni Charles. Sinabi niyang ito ay dahil sa pagkahumaling niya kay Kayla. Habang marami siyang napatay, si Kayla lang ang nakakapagsalaysay ng kanyang totoong kwento ng lagim at inilalarawan ang pinakanakakatakot na taong nakilala niya bilang isang tunay na reptilya. Umamin si Kohlhepp sa kasalanan at hinatulan ng 7 sunod-sunod na habambuhay na pagkakakulong. Numero 1. Noong Mayo 13, 1992 isang babae ang nagkaroon ng hindi kapanipaniwalang karanasan sa pinakamasamang serial killer na si Tommy Lynn Sells. Napansin ni Fabienne Witherspoon na 19 na taong gulang noon ang palaboy na si Tommy Lynn Sells habang dumaraan siya sa overpass papunta sa bahay ng kaibigan. Dahil sa karatulang, magtratrabaho para sa pagkain, tinulungan niya ito, hindi alam na makaliligtas siya sa isang napaka-nakakatakot na sitwasyon. Tinanggap ni Tommy Lynn Sells ang imbitasyon niyang sumama sa bahay ng kaibigan. Pinakiusapan niya si Tommy na maghintay sa labas habang kinukuha niya ang pagkain sa pantry ng kaibigan. Pagbalik niya, nagulat siya nang makitang pumasok na si Tommy sa bahay nang walang paalam. May hawak na patalim si Tommy, inutusan niya siyang pumasok sa banyo at pagkatapos ay inatake siya. Pero paulit-ulit na ipinagtanggol ni Fabienne ang sarili gamit ang mabigat na ceramic na pato hanggang sa mabasag ito sa kamay niya. Galit na siya pero nabitawan niya ang patalim at si Fabienne na ang may hawak nito ngayon.
Sinaksak niya ito ng paulit-ulit gamit ang lahat ng kanyang lakas. Pero ang huling naalala niyang nakita ay ang serial killer na dinampot ang isang upuan ng piano bago siya mawala ng malay. Dumating ang mga pulis sa bahay at nabigyan siya ng medical na atensyon. Samantala, sa emergency care unit, dinala si Tommy Lynn Sells matapos siyang maaresto. Tinanggap niya ang kasunduang pag-amin sa sala at una siyang hinatulan ng 5 taon bago naging isa sa pinakamapanganib na serial killer sa kasaysayan. Sa sumunod na 5 taon, 22 pang buhay ang kinitil ni Sells, bagamat pinaniniwala ang mas mataas pa ang totoong bilang. Ipinatawang sentensya ng kamatayan sa serial killer noong Abril 3, 2014 sa Texas State Penitentiary sa Huntsville. Mula noon, ibinahagi ni Fabienne ang kanyang kwento ng pagkaligtas bilang babala at ngayon ay nurse practitioner siya sa Danville, Illinois. Ang matapang na nakaligtas ay naging ina ng 3 anak. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video, pindutin ang like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa susunod naming uploads. Ako si Top 5 Unknowns, magkita tayo sa susunod na video.